Kasi nga, yun yung joke. Kasi nga, ngayon ka lang makakita ng sirenang may kuyukot. Ibang Janine Desiderio. doon na galing eh. Kumanta ng anong kanta niya yan? Ako si Superwoman. Hindi ako si Darna. Hindi ako si Darna. Kasi I am I'm not a superwoman. Superwoman yung tapos pero yung nga, dahil doon ko kinuha doon sa I am not a superwoman kasi ngayon ko lang nalaman na si Babyface pala yung nag-produce ng kanta na yun. Ganun kaluma si Babyface? Kasi 80s pa yan. alam kahit kasi pag matanda ka, Babyface pa rin. Kaya ang galing nga niya mag-isip. Ang galing mag-isip ng ano. Nakita niya na talaga na. Ay, hindi magbabago yung tsura ko. Baka alam mo si Babyface, siya composer din talaga siya ng mga kanta. May mga ganung post din siya for Madonna. Meron yun. Tsaka lumulungat pa rin siya pag nainom ng kape. Baby na yun. Tsaka tumatayo pa rin siya. Babyface. Kaya ba si Babyface? Babyface. Cut mo na yung Mariah, cut mo na tayo. Tumayo Si na. Babyface. Balik tandaya pa. Kala ko Babyface lang. Baby pala talaga. Ano pa ibang kanta ni Babyface? Uwa. Ang ganda na. Ang ganda yung Puno na ang lampin. Puno na ang lampin. Puno na ang lampin! Kasabay din ng mga Imelda Papi na kalaban niya. No? Puno na yung lampin. Kalaban ng mga 1,000 pag-ibig. Puno na ang lampin. Ayoko na! Punong-puno na ang lampin! Nagigil sila sa Sanlinggo na po sila. Ay, dyan po si Babyface, kakatayin na kanyang hit. Puno lang lampin. sa SM High Grounds. Pero alam ko dati, dapat kasama ang lima siya ng Boyz II Men. Kasi Dapat si magiging Babyface, parang gano'n Kasi yung eh. taga-baby. Kasi nga yung Babyface. Hindi naman. Agawan na nga sila ng role eh. Sasali pa si Babyface. End of the road Parang niya. nag-aaway lagi yung Boyz II Men. Diba? End of the road, siyang nagsulat, parang gano'n. End of the road! Doon ata, Sagutin mo. doon ata na buwag yung Boyz II Men. Kasi parang nagkakaingitan sila kung sino magsasabi ng baby. Hindi, kasi sabi, dapat kasama siya, kaso baby pa lang siya eh, boys na dapat. Baby si Baby. Baby ka pa lang, boys na kami. Boys to men na, baby ka pa lang. Hindi kasi, pero Baby totoo. boys. Kasi may baby boys doon. Paano yung baby voice? Baby. Pag sinabi baby. I'm so sorry. Hindi, pero isa sa mga pinakamagaling na composer talaga si Babyface. Babae, sino pa ba? Parang si Bruno Mars, di ba? Si Bruno Mars, din yan eh. Nagkusulat yan para sa ibang mga singers bago siya naging sikat. Anong kinompose ni Bruno Mars James na kanta na maalala mo sa mga playlist? Boom tarat-tarat. Si Bruno Mars pala yan. Let's take her tararat. Parang wala sa beat binigla Siya pinalis dun sa ano eh. Oh girl, boom boom boom. Teka lang, bakit yun ang naisip mo muna? Yung Superwoman. Di kasi yun ang Tagal nun, naging sound trip namin nila Remsian dahil pumunta kami sa Bicol. Meron akong bagong pinakikinggan sa NPR, yung Tiny Desk na Babyface. So 30 minutes din yun. So mga siguro 8 ganun na paulit-ulit kasi 13 hours. 13 hours siya pinakinggan si Babyface. Pagdating doon, matanda na siya. Kaya nga, may ang haba ng biyahe. Gasoline station, tapos papahangin ng konti, tapos pagpag lang ng konti, tapos banat na naman. Ang Si hirap. Daryl Manugo kasama rin natin. Daryl kasama. Para maniyabang ni Daryl, papalitan ko ng pagdadrive si Nonong kasi 13 hours yun eh. Kwinintuan niya ako, hindi tumigil bibig ni Daryl. Hindi tumigil bibig ni Daryl. Maganda. Pero ang paborito kong highlight nung naligo kami ni Roger Naldo. Sabay kayo sa CR. Nung sabi ko kasi, buksan mo na, magkakalat ako rito, sabi ko. Sa CR pa siya doon. Nakahubad na. Yan. Sabi niyo, wang! Pinanood ko siyang naliligo. Tapos habang ume-etchas ako. Pinicturean mo si Lento. Sabi ni Ocha, tayo mo,
hindi ibibigay ng Diyos lahat ng malas sa'yo eh. Kasi makinis si Roger eh. Malaki titi. Maganda nga, nakita ko yung picture eh. Sabi ko pa, parang painting. Roger Naldo, Dax o Judes? Nakatalikod siya eh. Siguro soya beans. Nag-upgrade sa munggo. Umangat sa munggo yun. Bakong-bako nga po. May humps. Soya Ang soya beans kasi parang ano yun. Hindi soya milk. Nung nakaupo ako sa CR, tapos siya, ayaw pa magbuhos, akala niya Ayun, madali ka, mabilis ka akala lang. niya mabilis. Ay, nag-enjoy akong panoorin siya. Hanggang sa mainip siya, nagbuhos na siya. Ay, yamig. Totoo bang natatay ka nun? Oo. Kinato ko isang CR, may tao eh. Sino dapat ang pipicturean mo dapat noon? Wala. Nakita ko lang, naisip ko lang na uy, nakaupad na si Roger, handa na. Pwedeng picture. Nakakatawa kay Roger. Nakakatawa kay Roger. Pwede naman siya mag-shorts, tapos lalabas na siya. Tangin na naiwan siya sa... naiwan siya sa CR. Hindi ko maintindihan. Pwede naman, hindi naman siya natata eh. Pwede naman siya maligo after. Hindi, di pa raw siya nakakapaghugas ng puwet eh. Pinubukas ko yung pinto. Takin na sana naghugas muna siya ng pot bago tumayo. Si Roger ay nasa spectrum. Naulo kayo. Nandun pala kami sa parang isang bahay sa bandang Pacific Ocean. Anong tulog? Ng dagat. Wow! Parang may nakawalang hayop. Sobrang lamig. So, kasi sabi nila, doon daw dumadaan yung hanging amihan. So, yung power ng lamig na hangin, talagang First hand. Oo, talaga. Umpisa pa lang. Mahirap lang siyang puntahan. Talagang para ka nagbe-belly dancing pag nakasakay ka dun sa kasi may mga rock road kayong dadaanan. Pero, pagdating mo dun talaga sa taas, parang wow, talagang... Pero iba rin talaga hangin ng Bicol. Bakit? Hindi, iba yung wind doon eh. Akala ko yun. Non-stop eh. Oo. Pagdating namin doon, para siyang Baguio na sobrang windy. Malamig. Malamig. Sobrang lamig, lalo na sa, yun nga yung show nga natin. Fourth nasa floor sa rooftop. altitude. May internet sila ba? Meron, putang ina. Akala mo naman. Hindi, para sa mga hindi pa nakapunta, May yung shoes. vibe ng city, para ka lang nasa Tagaytay, pero maluwag. Oo. Yung mga people doon may shoes. Bakit na ikaw yung Ay, susunod wait. na pupunta ron? Dahil mga cool pals ang pumunta doon sa... Hagisa nyo na sapatos to. pag nag-show yan doon, hagisa mo sapatos. Maayos yung mga cool pals na pumunta doon. Talagang iba din yung ibang klaseng crowd din yung pumunta. Tinalikuran nga raw si Muman eh. Ay, hindi, nung second night na yon. Pero alam mo kasi maganda dun sa scene doon, local dialect yung ginagamit nila. Oo, yung mga comedians So doon. although hindi namin naintindihan, pero nakikita ko, kontrolado nila yung audience, kukuha talaga nila. Ang ganda ng scene doon, yung rin. Anyone here? Ganun sa Bicol. Ay, di ba? Paano ba Ayun eh. Wala na, si GB na yung susunod na kukunin. Pero kung kunyari, kung comedian, dapat matry mo yung yung Bicolano crowd eh. Oo, Ibang klase, parang Def Jam nga eh. Nagwawala, tapos yung ini-enjoy talaga nila yung tawa, tsaka yung iba, hindi naman, kumbaga 100% cool pals eh. May mga pumunta din na parang hindi pa na-introduce, so maraming first timers. Ay, yung kwento mo naman yung tinalikuran pa. Hindi mo na gusto yung kwento ko aeroplano. O sige, nag-aeroplano ka? Pababa na yung aeroplano. Nag-aeroplano ka? Oo, nag-aeroplano. Papunta sa Bicol? Oo, Oo, kasi babalik. hindi niya kaya yung... Oo Yun nga. yung kahaba. So, Kala nyo kasi astig-astig so- si Muman. Hi, rap road. Another rough road. Kaya ganun lang siya. What's this? Another rough Eh siya nga road. Hart Evangelista rito, di ba? Oo. Si Hart ba magpo 14 hours na kotse? I feel weak. I think I'm pregnant. Parang hindi ko alam pero siguro somehow nagkasabay kami ng eroplano ni Muman tsaka yung sasakyan habang bumabaybay papunta Naga. Nakita namin yung ang daming pera nito. Ano oras ka umalis? Ano siya? 40 minutes lang yung biyahe. So Alas 11, nauna ka sa kanila.
naandun na sila. No? Yes. Naka-suit and tie ka ba nung Hindi naman. dumating ka? Pero kasi sa sobrang lakas kasi ng hangin, yun yung pinaka-rough na airplane ride na Turbulence. Ibang klase, para kang siguro mga 15 minutes ko na experience na parang nasa roller coaster. Walang tigil. Tapos ang malupit pa nun, nasa eyeline ko na yung bubong ng airport eh. Magla-landing na siya, tansya ko mga 10-15 seconds. Pare, umangat uli. Kasi hindi makaka-landing na maayos. Oo, dahil sa hangin. Kasi nag-CR. Walang gumagalaw. Sinabi parang Pinahawakan sa stewardess. Baka mo na hihina. Kahintay na ako. Hindi ka magkakaya tayo dito. Pag pababa na. Welcome to Baguio. Oops! Bicol pa na tayo. Bicol. Welcome to Baguio. Oh, shit. Tapos umikot pa siya pare, another 10 minutes uli. Tapos, okay na sana yung mabubuno ko na. Kaso alam mo, yung mga ibang pasayro, nagsimula silang sumigaw eh. Ano sabi? Hindi, yung nagpapanik na talaga sila. One more! Tay na ako! Imposible hindi matrigger yung panic mo pag ganun eh, no? Yung mass hysteria eh. Ay, tumahay ka likod! Nagwawala na, no? Tangina, alingasaw sa buong ano yun. Ano yung announcement ng pilot? Sorry, mahams. Hindi lang raw makakalanding sa runway. Naiwanan na yung cellphone. Naiwanan ko lang yung cellphone ko sa Manila. Balik lang tayo. Naiwanan ko yung cellphone ko, no? Sabi ng piloto. Dadagitin ko! Sit mo sa amin. Bibig kami bintana. Kung sino raw may wipes eh. Sino may wipes sa inyo? Ladies, Hindi nakakita aeroplano yung white. mag-announce pa yun. Ladies and gentlemen, we just have to fly back to Manila. Nakalimutan ko yung cellphone ko. Pwede kaya yun? Papagalitan ako ng misis ko. Oo nga eh. Pero yun talaga yung isipin Thank mo you dun for eh. No? Tangin, no? Tangina, baka mag-text yung misis mo, yari ka. Hindi mo pwede sabihin mo na iwan. Pwede. So, ano naman nangyari? Ayos naman. Maliit ba yung aeroplano? Maliit eh. Yung LSE? 60-seater o the LSE. Yun ang paborito raw airplane ni Rams, yung the LSE. Maganda lang siyang tingnan, umiikot. Diba? Ayun lang. Kasi, Ito takot ka lumipad, di ba? Sa aeroplano? din nang walang kasama. Paano? Ikaw Siyempre lang mag-isa naman, sa aeroplano, nakakatakot talaga yun. Nakakatakot niya ba ikaw lang mag-isa? Lagi naman siya lumilipad eh. Oo, mag-isa ka nga minsan. Dapat may flight buddy ako. Kasi dati, nung unang flight ko sa Cebu mag-isa, alam ng utol ko na tanga ko eh. 2 tickets yung print niya. Nawala mo pa kayo. Hindi, sabi niya, sabi ko, ba't 2 ticket mo? Alam ko mawawala mo yung isa. Tapos nagkatotoo nga. Napulsa ko yung isa. Bunso kasi, bunso. Nahulog. Tapos meron pala ako spare na nilagay ko rin sa bag. Puta, meron. Nagpanik ka na ba? Ng solid? Pag may mobile. Pero paano yung panic mo? Maingay ka ba magpanik? Hindi. Siguro deep inside nakakaiyak din. Pero kailangan yung exterior. Macho pa rin, Goma. Alam namin, nandiyan siya sa laban! So hindi ka namin maririnig ever na Pag nilalabasan lang. Pag matigas yung tayo. Siguro nasa key of E pa rin ako. Hindi ako magsisibay or kahit kailan. Pero medyo trippy. First time ko mangyari sa airplane. Parang yung feeling ko talaga yung Ako pwede nang tinutulog ko mamatay. pag sa aeroplano. Hindi ka makakatulog, puta, parang roller coaster. Minsan nagising ako dahil yung pamangkin ko yung natatakot. Parang siya yung nag-hysterical din. Oo, sabi ko, tulog mo lang yan. Hindi ako natutulog sa flight eh. Mas gusto ko kaya ko yung ganyang mga nangyari sa atin sa Malaysia, di ba? Tulog Yung ako sa eh. Kuala Lumpur. Ay, oo, yung palanda dapat. Palanda sa dapat, Malaysia. tapos umangat ulit. Hindi ako kailangan kasing tingnan mo sa mata ang kamatayan. Paano ba tingnan? Tingnan mo sa mata ang kamatayan na puta. Dahil na siya pa yung pinakamatigas dito ngayon. Puta na na. Kaya nga, no? Dahil sa nakaka-guess natin yan, matapang na si Jing. Oo naman. Mala CIA yung dibdib ni James. Kaya nga, na ikaw ba si Tom Cruise sa Jack Elevator? Reacher. Jack Reacher. Ano bang pangalan niya sa Mission Impossible? Ethan Hawke. Ethan. Oh, tangina. Ayop,
sasabit ka sa ano. Itakbo na yun, ano? Itakbo ni ano, di ba? Buwagan na niyo. Pakita mo kay Fade. Sprint talaga eh, no? Tom Cruise. Tino mo, si Keanu Reeves naman. Lagi, sa lahat ng pelikula ni Keanu Reeves. Ganyan maglakad si Roger nung bata. Tomang kasi niya. Pero ano, sila Panoorin nyo na lang sa vlog namin yung mga yung pinagagawa naming takbo-takbo dito. Panoorin nyo sa vlog. Uy, supportahan nyo naman yung vlog namin. Oo Yung The nga. Cool Pals Inside. thank you sa mga nag-shares. At ang galing ng editor talaga natin to si Robert Benya. Sana. talaga. Yun Uwi. yung comments eh. Oo, sabi niya, galing nung edit. Sabi nga. Galing nung... Yung magaling yung nagkukuha. Siyempre. Walang bayad yan eh. Long Beach. Ha? Pay what you want eh. Pay what you want po. Hindi, joke lang. Diba? Si Paid Alam mo, Longboy. si Paid Longboy, kaya ito Longboy tinatawag dyan. Alam mo kung anong ginagamit niyang, ano tripod? Oh. Bura. Longboy nga eh. Talaga na- Longboy nga eh. Oh. Kaya pala iba yung kulay eh. Black ka rin Ilang yan. beses mo hinawakan. Nakikita ko nakita eh. Nanlalaban yung tripod. Hindi siya consistent. hindi pantay yung tripod. Tsaka may bulbul sa... Pero ito yung sa ginawa ni Muma na nag-aeroplano, yan din yung sinabi nung isang kasama namin nung nag-bus kami, nagrenta kami ng bus papunta naman ng Ilocos kasi 14 hours. So sabi niya, maganda mag-aeroplano na lang tayo kasi mas marami tayong magagawa kasi nakasave tayo ng ng parang 12 hours of traveling. Ganun. Pero kung ano naman, kung may stops kayo in between, pwedeng yung road trip. Ako na-enjoy ko siya kasi first time kong makapag-drive papuntang Bicol nga. Dumaan kami dun sa mga, ano ba yun, yung bitukang manok, ganon. Jollibee drive-thru. Jollibee drive-thru. Parang ang tawag dito, smoking corns, mga ganun yung mga nakikita Public namin. urinals. Yan. Alphamart. Nasa Cavite ka pa lang. Pag nasa Cavite ka pa lang. Pero Paiba na paiba. Alphamart, baka naman. Oo nga. siguro ang makikita ko dun sa ibang klase din yung nauubos yung ang lakas ng kanin, ang lakas ng mga Bicolano sa kanin. Manghang mahilig sa manghang, di ba? Ganun. Lahat halos ng mga Pagkatae. pagkain nila pangkanin eh. Masarap isabaw Gatae? Hindi, masarap isabaw ang gata sa kanin eh. Kaya may enjoy mo talaga. Diba? Yung lang yung Pag-usapang gata, may sasabihin talaga sila. yung Ano nga ulit? Wigigil. Ano yun ang sorry? Masasabi mo yan sa guest natin? Mamaya. Oo. Hindi, tapos na. Nasabi ko. Hindi. Sasabi ko. di sinagot. Mapapatay. Pero ang tawag dito, sobrang thank you sa Comedy Uragon. Tsaka dun sa pamilya ng girlfriend ni RC, yung Kwarto family, kasi pinatiran nila kami dun sa farm. Kwarto Kaya family. Pinatiran nila kami dun sa farm nila, sa baba ng Mount Isang. Kaya ang ganda. Huwag na maganda. Kakalapag mo lang ng Bicol. Dito na tayo, biglang boom! Pero yun, yung road trip na yun, so ulitin ko yun, hindi ako mananakaw mag-drive ng ganun kahaba pa sa magka ganun kasaya sa Bicol. So talagang dadayuin ko yun. Ano tayo dati, yung una natin punta ko? Poktuner, di ba? Sunod tayo ng Poktuner, medyo siksik. Nasugatan yung tuhod ko. Kasi, dahil yung friction, dahil gumaganon yung tuhod ko dun sa upuan ng driver. So, kumiis-is na ganon. Sa likod ka ba ng driver? Oo, sa likod ako ng driver So, hindi ko napansin. Pagkababa ko, putya, lapos na balat. Paano yung next time? So, ibabaw ka ng Fortuner. Sa carrier na. Nakakatawa yun kasi yung driver noon, nakasama niya sa harap, misis niya. Kasi parang hindi makakatulog. So, ang tinatanong lang palagi ng misis niya, so, sino yung kasama mo kagabi? Solid din. Pero lumang Fortuner yan, di ba? Oo. Matagal na rin naman. Kami hindi, yung pero doon ko na testing na talagang, siya doon mo matitesting yung sasakyan mo
Kasi ang sagwa talaga ng daan sa Quezon, dun sa may pagdilaw banda, hindi ka pwedeng makapuelo ng katulad na yung puelong-puelo ka na tapos ano na, hindi. Biglang Mabagal meron talaga. talagang, tsaka hindi isang ano lang, lubak. Yung maano talaga, mahabang lubak. Oh, DPWH, delikado. baka naman. Maraming truck. Ang daming truck. Ayun ang ayoko. Daming truck. Hindi ko gagawin. Oh. Mag-airplane na lang. Wow. Pagkatapos mo tarantaduhin, diyan ka rin magpapala. Ay, pero masaya yung nangyari sa'yo. Oo, ako gagawin kung okay lang talaga ako mag-drive ng malayo. Basta meron lang ako kwentuhan, may pagkain, may alam mo yung hindi ka maiinip sa daan. Ngayon dito mo, GB, minalas-malas naman ng mic. Oo. Oo nga eh. Hi, he's Chico Garcia. And he's Gino Killiamore. We're the hosts of Only Fun. In our podcast, we explore the boundaries of our pleasure and test the limits of our pain. It's business in the front and party in the rear. Wait, what? Wait, we talk about shows that we watch that might, be entertaining for everyone else, right? Yep, that's what I said. Check out our podcast. New episodes out Wednesdays and Fridays. No drama, only fun. Well, swerte naman kasi may gig. Kaya hindi ako nakasama sa inyo kasi may corporate gig ako. Kinasal si Pai and Hazel sa Tagaytay. So, gusto mo laging bumabiyahe. Diba? Nagda-drive. Ako din. Kaya, nung Webes, pinayos ko yung aircon. Pina-check ko kasi parang mahina. Tapos, sabi nung sa aircon, cleaning lang sa Caprion. Di, okay. Tapos, Friday, change oil naman kasi New Year. Di, siyempre, mo yung kotse, alagaan mo yung kotse. Totoo yan. Tapos, bida pa yung mekaniko. Sabi ng mekaniko, sir, walang tulo itong sa kanyo. Ang ganda. Kahit luma na, walang tulo, maayos ang makina. E di, biyahe kami, Sabado, papunta ng Tagaytay. Sabi ko kay Jenny, kita mo naman, nabigyan ng aircon natin. Papunta pa rin, nayayabang ko sa kanya, kahit ganito yan. Dependable pa rin talaga ito sa sakyan natin. Sabi ko, talaga yun yung sinasabi ko. Tapos, maya-maya nawala yung aircon. Sabi ko, parang nawala yung aircon. Sabi ko nga, baka gano'n. Sabi ko, ba't nawala yung aircon? Sige, okay, at least Tapos maya-maya, nag-overheat na ako. First time ko sa buong buhay ko nag-overheat yung Tucson. So, parang sabi ko, shit. First time mo nag-overheat sa kahit anong sasakyan. Hindi naman. Laking L300 ako eh. Kaya sanay ako. Sanay ako. Pucha, yung L300, ramdam. Ano mo si L300? Nasa puwetan may makina. So, hindi mo kailangan yung gauge kasi ramdam mo sa puwetan. Kaya na, mag-overheat na ako. Mag-overheat na. Kaya na. Ouch! Okay na, ilang beses yun. Pag nagta-traffic na, papanik ka na. Sasabog na yung, Kasi- sasabog na yung pressure nun. Tapos lalabas sa puwet mo, lalabas sa bunganga mo. Carton Smith! Human radiator ka. Hindi, yung mga sa lumang sasakyan, merong diba, yung thermostat. So, yung thermostat mo, yun, dapat, hindi yun naabot sa gitna. Hindi natural. Oo, hindi natural. Yung parang ang yung stick niya, bababa sa kaliwa, papunta sa kaliwa, bababa sa gitna. Pag yung L300 dati, pag lumalapit na ng konti sa gitna yun, putang ina, delikado ka na noon kasi tumataas. Dapat hindi yung gagalaw. Ako, putang ina, nag-overheat na. So, Kasi ang normal niya, yung konti lang na hindi. Oo, hindi aabot sa gitna. Sa kaliwa lang. Ay, ito si Mr. Overheat dito eh. Tangina, pag nangyari ba sa Ford yan? Sa'yo? Oo, sa NLEX pa nga ako Puta. inabutan. Hindi pa nga nakapajama pa. Oo, sa akin, pag sa L300 no, naalala ko, pag traffic, tapos matagal ka nagta-traffic, puta, tataas yung temperature, putang nangyayari. Tapos pag wala na yung traffic, ahataw ko. Kasi bibilis yung auxiliary fan. Pag bibilis yung auxiliary fan, bababa naman na gano'n. Bababa siya ulit. Safe. Tsaka yung hampas ng hangin sa sasakyan. Oo, tapos, boost, tubig, ganyan. Tapos, tubig ulit. Kaya naman lahat ng mga naka-L300 yan, saluduhan ninyo. Oo, puta, Saludo ang po kami hirap. sa inyo. Kami sa inyo. Huwag niyo namang L300 lang. Oo, lahat ng may makina sa puwet. L300 ka. Oo. Lahat ng sasakyang ang makina ay nasa puwetan ng driver. Saludo po kami sa inyo. Kasi mga 3 taong magmamanas yung puwet mo. Hindi na mamawis. Oo.
ganun ako eh. Kaya nung college ako, pagtayo ko, si JB nakaupo dyan kasi may hulman ng puwet. Si Wetbot. No, Si JB Si Wetbot. Wetbot. L301 o yung FB? Yung may carrier? Hindi, yung van naman. Ba naman? Wala, hindi naman ako mag-deliver naman. At high school ba? Pero ang tagal ng modelong yun, ha? Oo. BGC kayo. Tara, BGC. Kulay pula pa yun, kulay pula pa. So nilagyan ko ng Autobot. Kasi si Ironhide kung maaari. Mahal na mahal ko yun. So ang nangyari, nag-overheat. Tangin na. Pagtingin ko dun sa pero naman, di nagamit ko na yung mga survival ko. Di ba, tagal ko nilagay yun. Yung tali. Oo, yung mga yung gloves, yung tubig, lahat ng mga yung mga, tumahay na rin ako sa gilid. Ginamit ko yung shovel, tumahay na rin ako sa gilid. Dami niya may ginagawa mo. First 5 minutes pa lang to. Nagdadam nila ihi. Oo, nandito na rin naman ako. Nagbukas yung chainsaw. May shelter na ako. Tinayo, may tent. Sa gilid, tsaka meron na akong Sobrang bonfire. excited. May bonfire na ako. May fish rod. Bonfire. Pero kailangan ko lang noon, tubig. Yun ang wala kang dala. Lalagyan ka na ng tubig. Meron na ba? Meron. Ganda yung sketch na tayo. So, tapos, tanim na rin ako lang. Nag-barricade na rin ako. Baka may zombie. May dome ka na. May dome. Si Prepper. Tangin na, siraan lang. Siraan lang. Puta yun, sa gilid ng Tagaytay. Prepper. So na-bad trip ka nun kasi in-expect mo. Oo. Tapos naslalo ako na bad trip kasi nung pag-angat ko ng hood, nakita ko yung pinabit nung sa aircon, PVC pipe. Yung orange. Hindi, yung blue. Yung straw Yung ng blue, yung yung blue straw pa. ng milk tea. Yun lang yung sa banyo. Pwede naman gamitin din sa kitchen. Kasi pwede naman mga gamitin yung Basta yung PVC kulay pipe. blue, no? Basta yung, hindi siya para sa kotse, yung PVC pipe. Oo. Puta. So, Napakawalang ginawa yan, niya, Winel. ang ginawa niya, Karpentero yata yun. hindi ko alam eh. Ano yun, parang tubo, Pinagdugtong niya. pinagdugtong niya yung isang tubo gamit PVC pipe sa Oo. gitna, tapos kinlamp niya. Eh bakit ganyan na pinalitan ng tubo na lang? Kaya nga. Pero okay lang kasi yung gawa niya, nilagyan daw ng cabinet sa gilid. So, nung nakita ko yun, gumawa agad akong bonfire. Tapos, gumawa ako ng yung ginunong ko yung dalawang stick hanggang sa nagkaapoy. Tapos nagluto ako ng kanin galing gawa sa bamboo. Hindi. Sabi ko, patay. Sabi ko, ito yung nilagyan ko ng tubig yung kadyeto. Pagtingin ko, bumulwak lang dun sa kabilang tubo. So, yun pala yung linya ng tubig. Yung nila, kasi Para parang, subas naman nun. Ikas na natin yan, baka tubero yan. Di sabi ko patay, kinabit ko ulit yung tubo muna, tapos ilagyan ko ng tubig. Buti na nandun yung kapatid ko, si Kuya Glenn sa Tagaytay, yung ipinanalo natin yung parol. Oo. Diba? Naalala mo ba na pinanalo ng Cool Pals yung parol mo sa purok nyo? Sabi niya, oo. Dala mo ako ng 2 litro na ng kulan. Ang ganda ng kapalit talaga Oo, sa kapatid ko akin. kapatid ko eh. O, tandaan niyo yung mga nagpapalike. Yan shoutout. Tandaan niyo ko sa kayo. Sisingilin namin kayo Balang balang araw. Oo, pero Walang kapakapatid, ano? Kulant din. Wala. Handaan niyo yung kulant. Oo, so dinala yung kulan. Tapos ang bilis maubos. Kasi siguro na-drain. Na-drain. So wala ka ng bala kay Kuya Glenn. Sabi ko, Wala nang parol. ito ang problema sa kulan, bawal mo paggahuluin yung dalawang magkaibang kulay. Oo. Bawal yun. Kahit hindi kulay, magkaibang brand. Bawal ba ba? Bawal. Okay. Kasi umaalsa yun nanlalaban minsan yung chemicals niyan. So may chance Oo, na matuyo yung radiator. O kaya mag-gel. So, bawal. So, sabi ko kay Kuya Glenn, kulang, paano yan? Kulay pink yung nilagay. Di dapat pink din. Tapos, wala na. Sabi ko, sige, ang maganda ngayon. Food coloring. Tok mening. O, anong vanilla flavor? Ano to, ice crumble? Hindi. Pero maganda ngayon sa mga nasisiraan, kung kailangan nyo ng mga first aid tips, pwede nyo i-search sa Google eh. May Google. So, sige, okay. Di tinanong ko, pwede bang haluan ng tubig yung kulan para lang umabot? Kaya for emergency purposes, pwede naman. Pero, syempre, pag tubig kasi nilagay mo, mabilis, PVC pipe sa gitna, tapos kinlamp niya. Bakit ganyan na pinalitan ng tubo na lang? Kaya nga.
yung coolant. So hindi din siya maging effective. Sabi ko, sige, tubig na lang. Tubig yung coolant. Kulay pink yung nilagay. Di dapat pink din. Tapos, wala na. Sabi ko, sige, ang maganda ngayon. Food coloring. Tok neneng. Galing sa Anong vanilla flavor? Ano to, ice crumble? Hindi. Pero maganda ngayon sa mga nasisiraan, kung kailangan nyo ng mga first aid tips, pwede nyo i-search sa Google May Google. So, sige, okay. Di tinanong ko, pwede bang haluan ng tubig yung coolant para lang umabot? Kaya for emergency purposes, pwede naman. Pero, syempre, pag tubig kasi nilagay mo, mabilis madadilute yung coolant. So, hindi din siya maging effective. Kaya ko, sige, tubig na lang. Pauwi kami ni Jenny, puta, ilang beses ako tumigil. Every 30 minutes, tumitigil ako para i-check. Alam ko na yung Check yung tubig, napakanin. Kasi, napansin ko, pag paangat, hirap na. Kahit na sabi ko, pucha, di dinala ko dun sa gumawa nung aircon. Pinakita ko yung picture, ito po yung nangyari, tanggal. Sabi, ay naku, umunong pa yun. Maliit yung tubo. Yun yung problema. Oo. So, ang ginawa, tinanggal. Tapos, pinaltan din ng tubo. PVC pa rin? Hindi, pinaltan ng tubo. Maayos na Maayos na tubo. Mas Sabi na ko sa pinalit. kanila, sabi ko, dapat yan na rin yung pinalit nyo. Mayroon din pala Sabi ko gano'n. Sabi ko, Nagbayad ka pa? hindi. Sabi ko, kailangan palitan natin yung coolant, kako. Kasi, coolant yung nakalagay dyan. So, bumili sila. Kaso, nakaka-drain kasi kailangan, kalmado. Yan ang kalmahan ko lang kasi pagdating ko doon, may isang nagreklamo rin. May isang nagreklamo rin na driver. Yung kaputol ng tubo mo sa kanya nilagay. Magkapatid yung tubo niyo, pag pinagdikit, isa lang pinagkalingan. Yung manibela nila, kahoy na Bakit yung echo ko may flash? May flash ang puta, may flash. Bakit ba kasi, kami, tubero kami dito. Bakit ba dati yung mga kotse? Hindi ginagawa na namin. Ginawang trailer yung sasakyan mo, no? Yung pang-camping. Nagreklamo na. Tapos parang sinisigawan niya yung sekretarya na sulat mo dyan lahat ng mga na hindi sinabi na ganyan ang ginawa. Na sira daw, hindi naman. Tapos nalaglag. Na ganun. Papabarangay ko kayo. Ito yung notes na hinahanap niya Note. Nandun lang isa lang yung question. Hindi nilagyan, ayaw pa nung una bumili ng coolant. Sabi ko, kailangan bumili. Napilitan ng kumausap na naman yung chief mechanic. Sabi niya, bilhin mo ako na. Bumili, 4 na litro. Lagay. Pagising ko, kinabukasan, wala nang tubig. Yung radiator, binalik ko. Pagdating doon, sabi ng mekaniko, ay ko, ano yung umuhuni? Sabi ko, walang tubig yung yung Radiator. yung yung makina. Sabi ko, ilang litro po ba nilagay niyo? Sabi niya, 2 litro. Sabi ko, pag dinrain kasi, sabi ko, hindi lang 2 litro yung capacity niyan. Sabi ko, parang 6.8 Sinearch ko din sabi ko, yun po, pag sa ganyang di sinabihan ko, kayo naman, doon yung babae kasi yung nagpipigil. Yung sekretarya nagpipigil magbigay kasi daw, magbabayad daw sila. Sabi ko, kausapin ko na yung boss mo para hindi mo isipin, ikaw magbabayad. Kasi, wari, ito, 2 litro lang nilagay mo, kulang. Sisira pa lalo yung sakyan ko, kayo pa lalo yung magbabayad niyan. Sabi ko gano'n. Di dumating naman yung parang supervisor nila na mekaniko. Tinignan, ako, madumi yung radiator nyo. Kaya, gano'n. Sabi ko, ang nangyari kasi, nung nag-overheat, naglabasan lahat nung problema. Sabi kasi ng isang mekaniko, kaya naglabasan yung dumi ng radiator kasi nung nawalan ng tubig, nalaglag lahat ng mga particles. Tapos nagbara, tapos nilagyan mo ulit ng tubig, saka siya magka-clog. Ang ganda pakinggan ito. Ito yung target. Ang target market pa natin ay mga mechanical engineer. Oo. Kumbaga lahat ng mga masisiraan, saka magpapaayos. Ang di sinabi ko sa kanila, kasi parang sinasabi pa nila parang masira yung madumi ni radiator mo kaya nagganyan. Sabi ko, ganito po yan. Sabi ko, baka kayong nagreseta ng maling gamot. Tapos, dahil sa maling gamot na nireseta nyo, nasira yung atay.
kasi yung atay mahina na. Sabi ko, kasalanan ba nung atay? Diba? Bakit may atay na? Sabi ko, kasama ba nung atay? Pero lumalamig. Nilagyan ng tubo yung atay. Pero sabi niya, pero lumamig naman po ba yung aircon? Sabi ko, sabi ko, di natauhan naman siya. Kasi parang ayoko na parang ilalagay pa yung sisi dun sa sasakyan. Ako, alagang-alaga ko yan kahit dahil luma na. Pero ang maganda, meron akong, ito yung maganda pag nagpapagawa na legit yung pwesto. Merong report. Pag pumunta ka doon, kuwari, ako nagpa-change oil ako sa Petron, nagpa-request ako, gawa mo ako ng report ng ginawa nyo nung Friday sa akin. May print out. So bago ako lumipat, pumunta ng Tagaytay, Friday, pinakita ko dun sa aircon shop, ito po yung yung chinek ng Petron, wala pong problema yung sasakyan ko. Sabi niya. Kaya para maano lang kayo na hindi ko kayo piniperahan. At saka maidagdag ko lang. Ito pala yung mga corrections natin galing sa previous episode. May mga correction. Ang tamang paggamit po ng condone Ay. at condemn. Oo. Ayan. Napakabobo niya. Napakabobo nan. si Muman. I condone my actions. Ano ba ang dapat? Condemn. Napapagbaligtad ko kasi palagi yung condone sa condemn. Pangalawang correction, si Prince Harry. Hindi po si Prince Andrew yung nasa Epstein. Tapos pangatlo, ito sabi ni Dr. Irene, na kaibigan ni Ann. Lumbar support, hindi lumbar. Tomato! Ba't nagagalit ka? Pag dito galit ka doon sa maglagay ng tubo sa'yo, mahinao ka. Pero lumamig naman ba yung aircon? Shoutout nga pala sa mga nakakaluwag na kulpa, Alam mo, si Joe Amigo, si Lumbar. si Liam Joshua Frederick Villa, Angelica Acevedo, Angel Talastas, Christian Santillana, Carl Castro, Emerson Andres, Vindek, taki ng pangalan to, Tabiyok, Vladimir de Guzman at John Robert Media Villa. Shoutout po sa inyo. Pero alam mo, kahit na ganyan nangyari, yung kotse ko hindi pa ayos hanggang ngayon. Kasi anong nangyari, nilinis yung radiator. Bumubulba kasi yung tubig sa radiator na. Di ba mas Di ba pala tayo tapos dyan? Di pa! mas maganda dyan eh? Kinakabahan ako kasi baka kumatok yung makina niya. Oo. Di ba Hindi mas ba nalaman natin yan sa horoscope to the world? Hindi nakakasubo lang. Nakakasubo lang nung pili, anong tawag dito, nakalimutan ko. Sumubo ng pili. Foods for the Di ba girls. maganda palitan mo na yung radiator? Sorry mga boys Okay naman. Umunguya ako, sinurpresa ako ni Ulul. Okay, welcome to Horoscope to the World. Mabilisan lang to boys. Aris, mapupuno ang lambat mo ng Serena. Na may kuyukot? Taurus, may mahuhulog na magkaangkas sa inyong bubong. May mahuhulog na magkaangkas? No. Paano yan? Sa ilalim ng bridge na Sila, Yun. Ganda din. or doon sila nagpa-park. sa bubong nyo. Oh. Gemini, mamimit mo sa isang binyagan si Doraemon. Cancer, kahit may tulo ka, mamamakla ka pa rin. Yan nangyari sa tuson ko. Cancer ako eh. Leo, itabi mo ang kinita mo sa parlor. Huwag nang ipamahagi ang kita sa paborito mong pahinante. Virgo, nasa Pilipinas na ang asawa mo. Hindi pa niya sinasabi sa'yo. Doon muna siya sa kabit niya. Ano si RJ ito ba? Shoutout nga po na RJ. Libra, huwag ipagmalaki ang mountain bike mo sa sidewalk. Makakabangga ka ng kumukulong mais. Isang malaking mais to. Ba't mo naman ako binagga, pare? Kuklo ko. Scorpio, di nalabhan ang uniforme mo sa trabaho. Amoy suka pa rin ito ng katable mo kagabi.
Sagittarius, sa sabungan mo mararamdaman ang iyong first heart attack. At least boy siya. Oo. Capricorn, nakakapanghina ng loob ang hindi ka laging nakukuha sa trabaho kahit college graduate ka. Baka oras nang magpagawa ng pustiso. Hindi naman. Aquarius, wala nang ulam para sa'yo. Huwag iinit ang ulo. Hindi ka rin naman makakain dahil nakabatak ka. Pisces, galingan mo ang pagmamap sa office. Type ng boss mo ang malinis na lalaki. Horoscope to the world. Woo! Ako, walang tulong sa sasakyan ko lahat. Ay, di, alam mo, may tulong sa'yo. May good news ako sa'yo. Yan. Aba, napanood niyo ba yung vlog ni Ko? Ay, oo. Gusto raw niya mag-stand up. Ang dami nga nag-tag sa atin eh. Actually, medyo, nung nakita ko yun, kinilabutan ako eh. Paano yung kilabot? Parang nilalamig. Nalagnat ako, mami. De, pero nagulat ako na gusto niya mag-stand up. Tapos nanonood. Parang napakita yung mga iba't ibang mga comedians na nakasama nga tayo, nakakatawa. Yung lima. Oo, nakakatawa. Malamang sabi ng ibang mga cool Si Red, kasama rin. Oo, si Red. Feeling niya, cool pals tong editor ni Kong. Oo nga. Or pwede si Kong mismo nakikinig sa atin. Oo. Kung nakikinig ka man, Kong, ini-invite ka namin sa Open mic. Sa, Oo. ay, ito pala. Yan, ini-invite Ito pala si natin si Kong. Kong. Kong, ini-invite ka namin sa open mic sa Kahit saan mo gusto, kami Oo, punta ka pupunta na sa nun. comedymanila.ph. kahit saan mo gusto. Sige, kahit sa Paddy's Point. Hindi, most Mataling na Street every Wednesday 9 p.m. Saka Wicked Dogs BGC every Tuesday 8:30 p.m. Meron din sa Cinema 76 every Tuesday. Meron din sa South. Yung sa Gig House, Thursday. Meron din sa Social House. Social every House. Wednesday din yata yan. www.comedymanila.ph. Ay, dadagdag ko lang po, meron po akong show sa February 24. Sana po makapanood po kayo, please. Oo, saka yung Ano title ng show, no? Stressful, isn't it? Yeah. ano tayo, Feb 10. Meron din kami ni Rems, Feb 10. Tapos si Ron Josoy, panoodin nyo, Feb 17. Yan si Kong, pag gusto mo manood. Sa mga aspiring comedians din, kasi gusto ko makita nila muna. Mapanood sila kahit manood ng open mic, manood ng actual show para makita yung sa live. Kasi iba din pag sa live. Lalo pag open mic, medyo lalakas loob mo eh. Sa open mic na sumampa. Kasi sa open mic, kahit yung mga veterans, bumubomba. Kasi doon kami talaga nagpa-practice ng jokes. Isa sa mga kailangan mong makasanayan as a comedian ay ang pagbomba at pag-recover on stage. So, kaya madalas talaga pag new jokes, bumubomba siya o mahina yung tawa. Kaya aayusin hanggang sa lumakas. Paano pa mag-umpisa? Sign up. Mag-sign up na. Sign Alam up niyo, lang. walang iba. Kung sa Oh. mga naghahanap ng workshop, smirk shop, fucker. Lumber workshop. Wag na kayo maghanap ng workshop. Ang tunay na workshop talaga is yung open. Punta ka lang. Punta ka muna, manood ka muna, tapos sunod na pag feeling Ang mo meron pinaka-workshop namin is yung kwentuhan about comedy, kwentuhan ka paano bumuo ng jokes. Hindi siya lecture. Pwede ka magtanong. Tsaka, ako, minsan, magtayo ako ng workshop. Kaya lang ayoko kayong ganchohin eh. Kaya ako pag may workshop, libre, ganun, o kaya kwentuhan lang. Walang kasi ang siya personal, journey mo personal journey yung Kailangan comedy. experience mo, Hanson. So, Basic lang ang- kailangan mo malaman, then Ano yung bahala ka basic na. na kailangan nilang malaman sa pagsusulat ng Dapat joke? marunong ka magsulat. Basic, Limang taon na tayo dyan. Wala, graduate ka naman ng elementary. Tapos ka na. Well, yun talaga, may sense of humor ka to start with. Di ba? Meron ka, nakakatawa ka na sa mga kaibigan mo, nakakatawa ka sa mga pamilya mo. Yan yung first step na alam mo pwede ka magpatawa sa iba. Kasi parang innate na sa'yo, alam mo na kung paano mag-execute ng joke sa mga kaibigan sa kapamilya. So, pag alam mo na yan, ang figure out mo na lang paano mo ita-translate yung joke sa mga taong di mo kilala. So, yung pagsulat ng yung joke structure
Diyan matututunan mo yun sa open mic. So, yung basic joke structure lang naman, premise, setup, punchline. Pero yung kung paano mo i-deliver yung jokes mo, malalaman mo lang pag nag-deliver ka na ng joke na nasa utak mo. So, kuwari, nag-joke ka, tapos, puta, wala. Iisip mo, bakit kaya? Doon na magsisimula eh. So, kahit sabihin mo na pa ito dapat set up punchline. Pucha, kung hindi mo alam, hirap i-explain eh. Kaya yun yung basta yun lang, subukan mo na talaga. Oo, kailangan mo maramdaman. Kailangan mo masubukan. Ikwento mo lang, pero ihuli mo yung punchline. May gulat. Kasi di ba, gano'n naman pag kwento ka ng joke eh. Di ba, laging sa huli yung punchline. So yung kwento mo, isi-set up mo yan ng ibababa mo expectation ng audience mo para pag dumating na sa punchline, nandun yung tirada. So ikaw, nasa sa'yo yan. Basta yung setup, kwento yan. Tapos yung punchline, yun yung bawi. Saka hindi nawawala yung kaba. Yung kaba na sinasabi mo, pag hindi na ako kinakabahan, hindi mawawala yung kaba. So, yun yung isa sa mga kailangan mo ma-realize. O sinasabi na namin sa'yo, hindi mawawala yung kaba. So, kailangan mo lang siyang i-conquer. Tapos pag naramdaman mo yung unang tawa, maaati ka na. Tapos dire-diretso ka na. Yun lang naman yun. Or hindi mo kaya. Or hindi mo kakayanin. Personal talaga siya eh. Journey siya sa'yo. Kasi alam mo. Oo, ang stand-up comedy kasi is series of failures. Kahit may success ka, may cycle yan eh. Mag-fail ka ulit kasi mag-open mic ka, mag-testing ka ng bagong joke. Pag di gumana, failure yon. Pero, babalik ka ulit para i-try ulit hanggang sa mag-succeed. Parang, hindi mawawala yung failure pagdating sa stand-up comedy. Kaya yun dapat yung na-expect ninyo. Hindi laging up sa stand-up comedy. Laging pagka tapos mong mag-kill, saan mo? Babalik ka ulit sa pagbomba. At yun yung mas mag-kill ka ba ulit. Yung siguro nagiging mali lang ng ibang sumasalang na mataas na agad yung expectation nito sa tawa. Minsan may mga ganun na lalo na kung kilala sila. Kumbaga parang kunyari first time mo tapos ang ine-expect mo magkikil ka na agad. Oo, kasi nakakatawa ka sa barkada mo. Siguro yun lang yung nagiging mali ng iba na sana wag mo na mag-expect, gawin nyo lang muna. At hindi porket nag-kill kayo sa first time, sa susunod. Tsaka pero natutuwa ako kay Kong kasi maganda yung message nung vlog na sa huli. Tsaka Doon yung respeto niya sa mga gumagawa ng stand-up comedy. Ramdam ko yung respeto dun sa ginawa ni Kong. Nung bago-bago ako sa open mic, may after open mic na nanggigilid dun luha ko kasi hindi ko nakuha yung tawang gusto ko. So, dumaan din ako. Lumigilid ang luha ng Bakal ka pala eh. Sa susunod na tawanan, dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Bago na? Yes, and if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala na Twitter. X na! X. And subscribe to our Patreon at our website, www.thecoolpals.com. Hoy, shoutout sa mababait na Cool Pals, Felix Guanda Casa, Erica Antonio, Attorney Merijoy Aquino, si Kevin Cuba, Aniel Aguador, Ronaldo Malgapo, Daniel Lee, Cristel Estacio, John Royal Siembre, Tony Villanueva, Joffrey Magalona, Grace Sabs, Kevin Maring Muran, si Nel Pontavilla, husband, mga Ikaw naman, di ka mabiro. Paano tayo magpa-prank? Timothy Ken Vlogs yan, Gatula, comedy. Boboy Sarcia, John Michael Recuejo Wesley, Patrick Silan, Ikaw ng Gilbert puta. Luis, Darwin Almeda. Sorry, pasensya na. Pamuna sa kaibigan ko si Carlo Montesilio. Pag narinto, pakyo ka mula kay Drazen, Janessa Palaming, si Eva, from Eva and Chavs, Gian Zander, Dayan, and JM, mga putang na nyo. From Dominic de Guzman, pamura si Kian Fama na malapit na mag-Patreon. Kay Catherine Santos, di ko alam kung anong ireregalo ko sa asawa ko. Blowjob, putang ina ka. From Ezran, pa-shoutout kay Bito. Oo, tayo na, meron bang nagreklamo? Wala akong alam na nagreklamo. And pamura na malutong sa girlfriend ko na si Dayan Luis Dio Careza. Birthday niya noong January 16.
listener din siya, tangina mo, dahil January 16 yan, putang ina mo! Oo! Happy birthday. Pa-shoutout kay Vito at kay Nico Andres, pamurang kapatid kong bagong cool pass na si Dr. Marinel Andres, miss ka na ni Kuya. Doktor, putang ina mong doktor ka. Ako babatiin ko yung Parang ngayon lang natin legal sabihin sa mga doktor yun. dahil nga wala akong sasakyan ngayon, nagko-commute ulit ako, natutuwa ako kasi pag nung nag-commute ako, naalala ako ng mga tricycle naalala ako ng mga driver. Tapos yung isang nasakyan namin kahapon ni Chico. Nakalabas yung paa mo sa tricycle. Si Fernando, cool pa rin siya. Uy, sa shoutout ko rin yung barista ng Starbucks dyan sa Marcos Highway. Si Denzel. Yeah. Si Denzel. Naalala ko din yung si Fernando, yung tricycle niya, babayad na ako. Sabi niya, magkano? Ano na lang po sir, discount na lang, 40 na lang, gano'n. So ginawa akong 50. Sabi ko, dinagdag ako ng 10 kasi hindi naman ako James Rich. Tumawa siya. Ayun, Nagets niya. Yung pahabol na pasalamat lang pala dun sa mga mga nag-sponsor sa amin dun sa Bicol, sila yung Chef's Kitchen, yung Gadgad, Last Resort, yung Black House, yung katapat ng Pacific Ocean. Si Boss Makoy. Dalang landmark to no? Landmark mo. Yun o, tapat ng Pacific Ocean! Kanan ka lang dyan sa may Pacific Ocean. Yan, yung si Makoy, yung owner, tsaka si Mike, yung naghatid sa atin, nag-drive sa atin. Anong tawag dito, yung Papi's Point, Juinting, Yoka Babol, Cafe Amante, Cafe 8, at yung Kwarto Family. Si Tito lang, Iyang. Ewan ko, 3 araw natin tinatawag na Tito. Basta Tito. Walang makatawag ng At pangalan. Tito Ling. Ayan, Kwarto, thank you. Thank you po sa inyo sa Okay, salamat sa mga Comedy Oragon. Comedy Oragon. Tuwakan niya mga taga Bicol. At pinapapromote ni Jason yung si Eloisa tutugtog sa Wicked Dogs. January 31. January 31. Basking Queen. At sa February 10 na anniversary daw ng Gig House. Ayan, Oo, ganda na line-up doon ha. Din ako dyan. Tanya Marcova. Tanya Marcova tsaka Queen Tonya Escape. tuloy. Tanya Marcova. Anong kailan? February 10. Na may show ako ni James. Okay. Kami sa weekend. And for stand-up Meron comedy pa? shows, please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh no! The opinions of podcast creators hold equal into the room. This podcast contains themes and language that may not be suitable for all audiences. Listener discretion is advised. Hello, welcome creepers. This is Scripts, Stories, Murder, True Crime, Conspiracy Theories, and what else, Glenn? Movies, documentaries, mystery stories, and real-life experiences. What up? Happy Thursday, Glenn. Happy Thursday and sick. Masikip na naman for 12